Hello, it's me. Darling girl, let's talk for good vibe. Hello mga katandims, Kalingap Kajomkar. Good morning, good afternoon, good evening. Kumusta na kayo? Ito naman si Tita Darlene muli, nagbabalik para mag-reaction. So bago natin reactionan itong ating thumbnail about kay David, i-shoutout man natin si Kuya Val, si Ated na si Kalingap Rab. Siyempre, shoutout din natin ang Jomkar, kayong manunood, kayong mga supporters, shoutout sa lahat na charity vlogger, mga reactors, shoutout, siyempre ang kasamaan ko sa Karapal, shoutout, ang mga nagbibigay sa landing pad, shoutout sa inyo. At siyempre, shoutout ko si Sis Connie, Sis Mercedes Lacayen, Sis Eufenia, Sis Lucille, Sis Silon, shoutout sis, at si Glenda at si Virgie, shoutout sa aking mga close na kausap ng mga kachikahan minsan. Nag-uusap-usap tungkol sa mga araw-araw na buhay at siyempre ang pagmamaraton, shoutout. Ito, tayong mga tao, ano ba talaga ang anong makasalanan? Pag-iisip, mata, o kamay? O bibig, no? Dito lang tayo sa bandang ulo. Ano ba ang makasalanan? Yung pag-iisip, mata, or bibig? Siyempre yung isip. Yung isip natin, pag may naisip tayo, dirty no, minsan may naisip tayo gusto nating gawin. Kaya nagagawa ng kamay kasi siya po nag-ubot tayo. Kasi yung isip natin, pag nakagawa ng magandang bagay, ginagawa natin. Pag may naisip tayo hindi maganda, ay kukunin ko to, nagagawa natin. So talagang makasalanan ang isip. Yung mata rin, no? Yung mata natin, una-una pag nakatitig ng mata, naiisip niya, gusto niyang gawin yung nakita niya, no? Kaya makasalanan ng mata. Yung bibig, siyempre ang una-una makarinig. Yung pandinig, yung bibig, tainga, no? Tainga, pag narinig yung tainga, tapos naisip ng isipan, yung brain na isip niya, kaya niya nasasabi yung mga words na makakasakit sa kapwa, mga words na dapat hindi mo dapat sabihin, gano'n. Dito, meron ako i-play about sa live ni David. May nag-forward sa akin, finorward niya kasi bihira ko lang yung makita si David. Pag nagla-live siya, silip, hindi ako nagtatagal. I don't know, Iwan. Mabait naman si David. Pero I don't know, isa minsan na hindi ko nagugustuhan kay David. Marami siyang joke na yung minsan yung joke na yun is hindi maganda ba, pwede mabash yung kasama niya. Pero sa totoo lang, mabait si David. Pero yun lang, yung minsan mga joke niya na nasubukan na natin yun, nandila siya, hindi ko gusto na gano'n na joke kasi may pagka-distractful. Sorry kung nababalikan natin, tapos na yan, pero bakit ba natin nababalikan? Ganito talaga, normal po sa isang tao na pag may nagawa itong isang tao na mali ulit, mariremind mo yung nagawa niyang mali. So yan po, no? I-play ko po yung video na finorward sa akin. Bakit daw pinapayagan ni Kalinga Brab mag-drop out si Carla? Bakit? Alam nyo, mga lola, lolo, ang parenting ngayon ay hindi na tulad ng parenting ninyo. Hindi na susunod ang bata. Ang bata, pag sinabing ayaw mag-aral, hindi maaral kahit anong gawin mo dyan. Bawal mo naman saktan. Bawal naman manakit. Kaya kahit anong gawin ni Carla, di naman yung hinahawakan ni Kalinga Brab tungkol sa school ni Carla. Ganun talaga. Nagtigil Kaya talagang magagalit yung mga Thunders. Kasi yung mga supporter ni Carla, mga ano ba gayon? Mga senior na. So, syempre, magagalit sila. Sabi nga ni Sir Jun, hindi basihan ang diploma para mag-success sa buhay. Ito naman. Hindi naman talaga yun. Kasi pag nagka-diploma ka, diploma lang yung papel lang. Ang mahalaga dun, ano yung natutunan mo sa pagkuha mo ng diploma yun na pwede mong i-apply sa real life. Yun ang mahalaga dun, yung aral. Ayan, narinig niyo. Bakit daw pinapayagan ni Rab na mag-drop out si Carla? At sabi niya, bakit? Bakit, no? Siya pa dinugtungan niya, bakit? Yung sabi niya dyan, alam niyo mga lola-lolo, ang parenting ngayon is iba na, no? Tama, iba ang parenting noon, iba ngayon. Noong panahon, pwede mo paluin yung anak mo. Ngayon may namamalo naman, no? Pero walang sumusumbong kasi parang marunong ng mga bata, no? Noong panahon ng teacher, pwede ka tapunan ng chalk, pwede ka paluin ng stick, ngayon hindi na. Ganon. So tayong mga parents, hindi natin pwede i-compare yung ugali natin na magiging si Cynthia. Hindi natin pwede sabihan si Cynthia na yung sawayin mo si Carla kasi hindi nag-aaral. Hindi naman pwede na magsabi si Rab na, sige, Carla, bawal yan, hindi ka mag-aaral, no? Hindi natin pwede i-compare yung pagka-stricto natin kay Cynthia. So dito sa live ni David,
yung nagtanong sa kanya bakit daw pinapayagan ni Rob na si Carla is mag-drop out. So parang nangyari dito, sinang-ayun na niya yung tanong. Kasi sabi niya, ay wala tayong magagawa. Kasi pag ang bata talaga is hindi nag-aaral, kahit paluin yan, kahit hilain ng tainga, kahit bugbugin yan, kung ayaw mag-aaral. Parang gano'n, no? Pero pagkasabi niya, mga nanay, lola, lolo, wala tayong magagawa, no? Kung ayaw mag-aaral si Carla. So parang dito, sinang-ayunan niya yung nagtanong na kahit alam niya na si Carla is nag-aaral, sinang-ayunan niya ang tanong, no? So ngayon, nalilito ang mga viewers kasi napunta sa dalawa. Ang isa, para bang alam nila nag-aaral si Carla, pero sinang-ayunan ni David kasi sinagot niya, wala tayong magagawa kung ayaw mag-aral ni Carla. So, sinang-ayunan niya kahit alam niya na nag-aaral. Andito sa isa, na-divide ang attention, ang naisip ng iba. Ang isa, ay totoo pala hindi nag-aaral si Carla kasi sabi ni David wala daw magagawa ang si Rob, ang nanay. Wala tayong magagawa kung ayaw mag-aral ni Carla. So, naging na-divide. Na-divide ang attention ng manunood, ng fans, supporters ni Carla. Ay, hindi pala nag-aaral si Carla kasi sabi ni David, walang magagawa daw. Kung naghinto si Carla, ang isa naman, nag-aaral ba talaga si Carla? Sabi ni David, pero parang nag-aaral naman bakit na sinang-ayunan? Ngayon, masasabi ko sa iyo, David, ang in-expect ko, expectation ko, isasagot mo, ay wala tayong magagawa kung ang mga bata is hindi nag-aaral. Kahit paluin natin yan, kahit anong gawin natin, kung hindi na nag-aaral, no? Hindi natin pwede yung ugali natin is gagamitin natin kay Carla. Pero guys, hindi po na totoo yan. Nag-aaral naman si Carla, bakit naman sasawayin ni Rob, no? Na sabi niyo, pinapayagan. Nag-aaral naman po si Carla. No, di ba? So dapat, yun ang isasagot mo na in-expect ko. Ngayon, para sa akin, wala ka respeto, David. Bakit wala ka respeto? Ang may karapatan lang na sumagot dyan si Carla. Kung totoo man na si Carla ay hindi na nag-aaral, si Carla lang po ang may right na sumagot na magsabi dyan, hindi na siya nag-aaral. The way na sinagot mo ang viewers na yan sa tanong niya, ay wala nang tayong magagawa kung hindi nag-aaral. Ay parang sinabi mo na hindi nag-aaral si Carla. No? Wala ka respeto. Ngayon, dyan sa isang side na naman, nag-aaral si Carla, pinahamak mo, pinabash mo kasi sinabi mo dyan na hindi nag-aaral. Nag-aaral si Carla ng maayos pero ang sagot mo sa viewers mo, wala tayong magagawa kung hindi nag-aaral si Carla. Ang dapat na isagot mo, David, nag-aaral po si Carla. Bakit naman po ganun ang tanong nyo? Nag-aaral naman po siya no? Anong klaseng kuya ka? Anong klaseng kaibigan ka? Di ba sabi mo, defender ka ng Jomar? Pero di ba sa live minsan ni Jomar, nababa si Jomar? Kung talagang totoong kaibigan ka, totoong kapatid ka, alam naman natin na minsan may kapatid tayo na kaibigan na nagsisinungaling may ginawa. Hindi natin siya pagtatakpan pero tatahimik tayo dahil may respeto tayo sa kapatid natin, may respeto tayo sa kaibigan natin. Sa ginawa mo, para sa akin, wala kang respeto. Anong klaseng kaibigan? What kind of a friend you are, David? Na parang ganyan ang isagot mo sa live mo. So ngayon, si Carla, matutuwa ba o iiyak? Siyempre, hindi siya matutuwa. Dahil kung sakaling totoo na hindi siya nag-aaral, napanood niyan, grabe naman si Kuya David, inunahan ako. Magsasabi naman ako sa public balang araw. Grabe naman to si David, walang respeto. Marahil yan ay sasagot niya. Pangalawang maisip niya, ay grabe naman to si Kuya David. Nag-aaral naman ako, bakit naman ganito ang sagot niya? Nasa isip at puso niya ni Carla. Dahil hindi siya magsasalita, dahil nahihiya siya sa'yo dahil kuya kanya, rinirespeto kanya pero hindi kanya pwedeng kausapin at sawayin. Ganyan kabait si Carla. So ngayon sa inyong mga supporters, bahala na kayo kung anong papaniwalaan nyo. Para sa akin, ang paniwalaan niya si Carla. Huwag kayo maniwala kay David kasi nag-aaral niya si Carla pero hindi siya marunong sumagot. Hindi siya marunong sumagot kasi ganyan siya ganyan talaga si David. Kaya hindi ako nanonood sa kanya. Mabait naman siya na kaibigan, mapagbiro, mapagmat, marunong mag-share. Pero pag nag-joke yan, ganyan po siya. Ganyan po si David mag-joke. Na yung sagot na yon, na alam naman yung nag-aaral, ay wala tayong magagawa kung hindi na nag-aaral si Carla. Anong klaseng kaibigan ka? Na alam mo nag-aaral yung kaibigan mo, yan ang isasagot mo. At kung sakaling hindi nag-aaral ang kaibigan mo, ipapahamak mo. Wala kang karapatan na sagutin ang viewers ng ganyan. Ha? Ulitin ko, David, si Carla lang ang may right na magsabi sa live niya ng ganyang klase na hindi na siya nag-aaral.
Hindi ikaw, hindi ako, hindi sila, si Carla lang. So para sa akin, wala kang respeto na kaibigan for Jomcar. Dahil si Jomar is ginaganyan mo rin sa mga live mo. Yung mga girl minsan, may mga joke-joke siya sa live. I don't know. Ayoko na makapagsabi ng hindi maganda kasi yun nga, may respeto rin ako sa'yo. So yun ang reaction ko. Para sa akin, wala kang respetong kaibigan. Ilang bisis na yan sa live ni Carla, hindi lang ka. Pasensya na kung nababalik ka kasi pag ang taong may ginawa ulit, may taong may mga ginawa ulit, mababalikan yung mga nakaraan kahit tapos na. Dahil mariremind sa ginawa. Katulad yan, hindi lang ka sa live ni Carla. Wala ka respeto doon. At ito na naman, pinangunahan mo si Carla na alam mo naman, nag-aaral. Okay? So, dito na lang po tayo. Bye-bye. See you in my next reaction video. God bless you everyone. Paki-like, paki-subscribe. And thank you for watching. God bless. Darlay ni Vlog ang boses ng Jomcar. Pingkalingap ang sigaw ng nangangailangan ng tulong. Tara pag-usapan natin at mag-reaction at chika.